So, ngayon si Senator Amy, may utang na loob. Kasi sinabi niya, nung the issue of his late father. Sabi niya, Senador, hindi na, wag nyo nang wag nyo nang paglaruan yung Senado, kayo talaga. Wag nyo na kaming pilitin na mag-senador, kayo talaga. Ano na malay namin dyan? Wala kaming kamalay-malay dyan sa, sa mga politika na yan. O, kaya wag nyo na kaming gawing mga senador. Okay na kami na ganito lang, media vlogger. Ayos na yun. Wag kayong mag-alala. Oh, hindi kayo mapapahiya. Oh. Wag natin lolokohin natin yung Senado pag napunta kami diyan. Kasi pag napunta ako diyan, anong gagawin ko diyan? Nakaburol pa. Matagal, ilang administrasyon di mapalibing. And then lumapit siya sa'yo as a kaibigan. Then sabi mo daw na hindi lang tayo kaibigan, kundi pumayag ka, more than na kaibigan, may palubong yung tatay niya. Kasi marami silang nilapitan na ibang presidente, they cannot do it because marami ng posisyon. But you took the counsel for the family and nagkaroon ng magandang yung father niya na nalagay sa libingan ng mga bayani. Yun ang hindi niya malimutan. Alam mo kasi sa batas, isa lang ang tanong eh. Was he a soldier? He was a soldier. He was a soldier. So yun ang tanong kung bakit sa libingan ng mga bayani. Kasi nagpakamatay ka, hindi ka mga namatay, pero noon, ready ka magpakamatay sa bayan mo. Ayan, yung tungkol naman dyan sa pagkalibing yan ni sa libingan ng mga bayani. Oh, so constitutional daw yung ginawa niya. Oy, Sandro. Mahiya ka ha, kahit na inaaway-away ninyo mga Duterte ngayon ha, he's still firm. Hindi niya ipauhukay yung ama dahil karapatan lang niya at dapat lang na nakalibing siya diyan, di ba? Kaya mahiya kayo ha, mahiya kayong mga Marcos na bumabatikos sa pamilya Duterte ha, yung kayong mga nakikipag-collaborate with the communist ha. Lahat ng sundalo pwede ilibing sa Father and mother. father and mother. Huwag na yung mga bayan. Para na lang sa ibang mga bayan na yan na dadating. There will be more heroes coming along our way. Baka mo. Tinanong pa siya. So ikaw PRD, pag namatay ka, kapag ikaw ba PRD namatay ka, ikaw ga ay gusto mo magpalibing sa libingan ng mga bayani? Sabi niya, wag na. Marami pang pampasikip lang ako dyan. Di na doon ako malilibing sa kasama yung mga magulang ko, nanay at tatay ko. Wow, diba? Wala sa akin yan. Bali wala sa akin yung malibing ako dyan o hindi. Basta importante. Alam ko sa sarili ko, nagtrabaho ako. Yan. Talaga mapapaungol ka pagka ganyan. Bosan pa ng pwesto. Ibigay ko na lang sa kanila. Wala, sabi ko, wala akong burol, wala lahat. So na, kagaya nitong, kaya ako sa cemetery ako hapon birthday kasi ng nanay mo. Yung lahat ng tao nandoon. Yung puro squatters yan sa taas ng cemetery. Minsan, makita ko nang galit ako kasi isang pamilya, 6 ng anak. Sabi ko nga. Yan. Yung pag-uusapan naman niya dyan, yung tungkol sa populasyon, na yung tawag dyan, yung makontrol yung population. Forward na natin. Ngayon, wala na tayong lupa na para So, limit. Dalawa kayo mga Pilipino ulit. Birth control pills yan. Huwag yung abortion. Hindi ako papayag yan. Yung abuntis. So,
larga, maski isang buwan. Basta, you just mag-leave. God never ganun yan. Ikisa ka i-control mo. Di walang problema. Ako na, well, pag laki na Davao nito, pagdating namin dito, bakante pa to. No? Itong Air Force. Masakan pa namin. Basta mo, ito, puro kugon pa ito, kahoy pa ito. Yun ang totoo dyan. Butit na lang may platform talaga ako na, saka I have a very good friend na iintindi niya yung, alam mo, I'm sure that Pastor, Ayun, so PRD is thanking Pastor Kibuloy for allowing him to use his platform para mailabas niya yung kanyang mga suggestions, mga hinaing, mga sagot because alam naman natin na the likelihood of media twisting yung mga sinasabi ni PRD sa mga interviews napakalaki. And alam nyo naman na pinagkakatiwalaan lang yan si Banatbay. Banatbay na pinagkakatiwalaan niya na interview at saka yung SMNI. So, nagpapasalamat siya kay actually ako din nagpapasalamat ako kay Pastor Apollo Kibuloy kasi binibigyan niya pa rin talaga ng pagkakataon si PRD para yung kanyang wisdom ay mapakinabangan nating lahat. Palakpakan natin si Pastor Apollo Kibuloy. Salamat hindi sa lahat ng panahon does not agree with me. But hindi hayaan niya ako i-platform to, and that is what you would call Actually, kailangan to ni PRD. Very innate to sa mga oldies natin na kapag wala na silang ginagawa, nagiging slow sila. Slow sa pagkilos, slow yung utak. So, kailangan to para ma-exercise yung isip ni PRD. Kailangan niya talaga nitong mga ganitong bagay. So, sana yung kasi meron ngang panukala or merong gustong mangyari yung mga Makabayan Black na imbestigahan itong gikan sa masa, itong SMNI dahil dyan sa pagpapalabas ng gikan sa masa. So sila itong mga sigaw ng freedom of expression pero sila itong gusto nilang sikilin si PRD sa pagpapahayag ng kanyang malayang pagsasalita. Kaya habang available pa itong gikan sa masa ni PRD, habat hindi pa ito pinatitigil, samantalayin natin. free speech. Yeah. Whether it may be, it would come to you, maganda ang pagtanggap mo o hindi. Makinig ka lang. Kung ayaw mo, diwag. Pero kaming mga leader na dumaan, yun ang namin. Sheer population. Oh, yeah. Lalakad. Puntod ng libing ng tatay. Wala pa naman itong mga memorial park noon. Sirain mo yung building mo dyan, lagyan ko ng eskwelahan yung dapat sa tao talagang When you became president. So palakpakan natin mga bossing itong napakagandang palabas na ito. Mamaya marami pa tayong mga videos na naitabi dyan sa napakahusay ng mga susunod na sagutan. Dyan niya sasabihin niya dyan na yun, papaalalahanan si Sinday, wag nang tumakbo kasi wala na siyang dapat patunayan, and kung naniniwala naman ng tao sa kanila, di sa kanila na. Hindi ba? Mahusay.